Magandang araw sa inyong lahat, mga giling naming tagapakinig. Sa araw na ito ay isa na naman kasaysayan ang aming isasadula sa linggong ito. Liham kasaysayan na kapupulutan ninyo ang aral sa buhay, liham kasaysayan na aantig sa inyong mga puso. At ngayon mga kaibigan, narito po ang unang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Celia dito sa ating dula, Love and Memories. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalan kong Celia, 28 taong gulang, may asawa at isang anak. Nais ko ring maisadula sa radyo ang karanasan ko sa pag-ibig. Ganito ko sisimulan ang lahat. Bukas, pupunta uli ako sa bayan para maghanap ng trabaho. Kailangan na bago maubos yung ipon ko, may trabaho uli ako. Teka, may papalapit dito sa harapan ng bahay Naku, istorbo naman itong taong ito. Sinabihan ko na nga, di pa rin tumitigil hanggang ngayon. Hi Celia, kumusta ka na? Kaya ba tayong mag-usap? Ricky, pwede ba? Humanap ka na lang ng iba dahil hindi pa ako handa na makipagnobyo. Hindi bale. Kahit di mo pa ako sagutin, masaya na ako pag nakikita kita dito. Kawang bahala. Basta, sinabihan na kita. Dami-dami namang babae yan. Kung tumingin ka lang sa paligid mo, makakakita ka. Paano gagawin ko? Ikaw ang tinitibok ng puso ko At ang gusto ko sa babae, yung simple at hindi magaslawang kilos. Kung ganon, ang hina mo. Ang dami nga dyan na masigit pa sa akin. Kaya kung pwede, wag mo na akong isturbuhin. Dahil gusto ko pang matupad ang mga pangarap ko sa buhay. Ha? Ano ba yung pangarap mo? Sabihin mo, Celia, baka matulungan pa kita. Malabong mangyari ang sinasabi mo, Ricky. Dahil gusto ko munang maging maginhawa ang buhay namin ng aking pamilya. O ano, kaya mo bang ibigay sa akin ang pangarap ko sa buhay? Ha, Ricky? Celia, anak, may kausap ka dyan sa harap ng bahay. Bakit di mo malang pinapasok dito sa loob? Ay, nako. Istorbo lang yung sa akin, inay. Kung magtatagal dito at makikikain pa, sayang lang ang kakainin niya. Bakit ganyan ang sinabi mo, Celia? Sino ba yon? Si Ricky po yun, inay. Kung makikikain dito, baka kulangin ang iniluto ko dahil matakaw yun. Ay, dako, ikaw talaga, anak. Para bang inis na inis ka sa taong yon? Ano ba ang ginawa niya sa iyo? Paano naman kasi, inay? Ang kulit-kulit niya. Sinabihan ko na nga na humanap ng ibang liligawan. Dahil ayaw ko pang makipagrelasyon, kinukulit pa niya ako. Talagang ganyan, anak. Huwag mo sana siyang hiyain. Baka kung ano pa ang may isipan niyang gawin sa iyo. Papaano naman kasi, inay? Ang tigas-tigas ng ulo niya. Hindi pa makahalata na hindi ko siya gusto. Kahit sinabi ko na sa kanya na gusto ko ng maginhawang buhay, hindi siya makaintindi. Basta, ito ang masasabi ko sa iyo, anak. Kung hindi mo siya gusto, sabihin mo sa kanya ng mahidahon para hindi siya magalit at di siya gagawa ng masama sa iyo.
Buti naman, naisipan mo akong puntahan dito sa bahay. Oh, parang may problema ka yata. Ano ba yun? Paano naman kasi, friend? Nakita ko na naman yung taong kinaiinisan ko. At makulit pa. Hindi makaintindi. Kahit sinabi ko ng ayaw kong makipagnobyo, kinukulit pa rin niya ako. Nako, sana sinabi mo ang dahilan. Baka makagawa siya ng paraan. Hay naku, friend. Wala nang pag-asa para umangat siya ng buhay. Dahil hindi siya marunong dumiskarte eh. Para madagdagan sana ang kita niya. Kaso, tamad. At saka naman, ayaw ko sa kanya. Yun ang hirap sa ating mga babae, no? Hindi tayo makapili kung sino ang gusto nating lumigaw. Gaya ng nanliligaw sa'yo. Hindi siya makahalata na ayaw mo sa kanya. Kaya nga, friend, nainis ako sa kanya. Di ko nga alam kung anong gagawin ko para tumigil na siya sa pagdalaw sa akin. Buti sana kung maiba kang maniligaw. At makita niya na mas higit ang katangian niya kaysa sa kanya. Ay nako, na siya na mismo ang kusang titigil. Ay, naku, friend. Kung meron lang sana na mas gwapo pa kaysa kay Ricky, sigurado na mahihiya na. Papaano kasi? Pinipilit pa rin ang sarili. Ay, sana pagbigyan na ng Diyos ang aking hiling. Mahirap ang ganitong kalagayan. Hindi mo mabili ang gusto mong kainin. Sana gusto kong pumunta sa bayan para maglibang. Dahil ang daming paninda sa bayan ngayon kasi malapit na ang pesta ng bayan. Igaya doon na magandang kita sa trabaho ni Iking. Nakakapamasyal ako at si Celia nung bata pa. Ang daming palaro na nakakatuwa. Pero ngayon, ang hirap kitain ng pera. O, Binang, andyan ka pala sa tabi ng bintana. Baka may hinihintay kang bisita na darating. Wala naman. Naisip ko lang ang buhay natin doon. Hindi natin nararanasan ang hirap ng buhay. Hindi gaya ngayon. Huwag mo nang isipin yan. Dahil malulungkot ka lang. At wala naman tayong magawa. Dahil mahirap din ang humanap ng permanenteng trabaho. Ay, oo nga, Iki. Totoo yang sinabi mo. At isa pa, wala nang tatanggap sa atin dahil matanda na tayo. Kahit nakasambay sana, ang gusto nila ay yung bata pa. Siyempre, mabagal na tayong kumilo sa mga gawaing bahay. Kaya walang kukuha ng kasambahay na matanda na. Sana kung may pera tayo na magagastos, baka pwedeng mag-abroad si Celia. Kaya lang, mahirap lang ang buhay natin. Kaya wala siyang gagastusin. Magtitiis na lang tayo habang wala tayong magawa. Malamig na ang pagkikitungo mo sa akin. Bakit? May nagawa ba akong kasalanan sa iyo? Bawas-bawasan mo kasi ang kakulitan mo eh. Dahil dyan ako naiinis sa'yo. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na walang ibang babae sa buhay ko? Ano? Meron ka bang nakita? Wala nga. Kaya lang, kinakabahan ako eh. Baka iwanan mo ako, Herman. Dahil nakuha mo ng pagkababae ko. Wala na akong ipagmamalaki. Paano kung magbunga ang nangyari sa atin? Ilang beses na yun, ha? Wala mo naman, di ba? Saka na tayo mag-usap. Pag ikaw ay buntis na, pananagudang kita. Kaya tumigil ka na sa ginagawa mo. Dahil nasasakal ako eh. Ha?
pag inuunahan mo ako sa aking desisyon. Oh, talaga bang pagkakasalan mo ko? Hindi mo ko niloloko, Herman? Oo, Bea. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Dahil pinatunayan mo talaga mahal mo ako. Totoo yan, Herman. Alam mo naman, kahit di pa tayo kasal, ay binigay ko na sa iyo ang aking pagkababae para malaman mo kung gaano kita kamahal. Kaya, wag mo akong iiwan, kundi magbibigti ako. Bea! Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Naku, friend. Kailan kaya darating ang swerte sa buhay natin? Para hindi na tayo maghihirap sa ating pamumuhay. Ewan ko ba, friend? Hindi na ako umaasa dyan. Baka walang dumating. Nga tayo. Kaya wag ka nang mangarap dyan. Ang gawin mo na lang, humanap ka ng manliligaw na may kaya. Yan ang sinasabi kong swerte, friend. Baka may matisod tayo. Kahit patanda na, basta maihawon lang tayo sa kahirapan. Ikaw naman, friend. Para ka namang desperada. Pag ganyan ang inihiling mo, sana yung may kaya na gusto mong makasama habang buhay. Ha? May pangarap ka rin, friend, na magkaroon ng manliligaw na may kaya? Pero yung parang Adonis ang itsura. Saan kaya natin siya matatagpuan? Di kaya sa ibang planeta, friend? Nanaginip yata ako eh. Ganyan naman tayo, di ba? Kailangan natin na paminsan-minsan ay naiisip natin na may tutulong sa atin para naman guminhawa ang ating pamumuhay. Sa bagay nga, friend. Ano kaya kung pumunta tayo sa mall? Baka sakali na makita natin ang ating hinahanap. Na gusto natin, di ba? Ang mabuti pa, maghanap muna tayo ng trabaho. Baka doon natin makikita ang ating hinahanap. Baka bukas maglibot tayo sa mall para magkaroon tayo ng trabaho. Bea, hindi ba may usapan na tayo? May importante akong taong kakausapin. Pero bakit sinundan mo pa ako? Paano naman kasi? Ilang araw ka nang hindi nagpapakita sa akin. Kaya natakot ako. Baka may iba ka nang nililigawan. Napakakitid naman ang utak mo, no? Alam mo naman na may negosyo ako eh. Lagi akong busy. Sana tumawag ka man lang. Oh, tingnan mo yan. Naiinis ka na sa akin. Parang baliwala na ako sa'yo. Hindi ko na nararamdaman na masaya ka kung nakikita mo ako. Bakit? May nagawa ba ako para magalit ka? Oo, Bea. Ayoko na kasi makulit na babae. Parang gusto mo kong diktahan sa dapat kong gawin eh. Ha? Herman, huwag ka nang magalit sa akin, oh. Ibabalita ko lang naman sa'yo para malaman mo. Alam ko na matutuwa ka. Ha? Anong ibig mong sabihin, Bea? Sige, sabihin mo agad. Para makapunta na ako sa akong kausap ko. Ano yun? Ay, Kwan Herman, magkakaroon na tayo ng anak. Kaya kailangan na magpakasal na tayo. Upang malaman ng mga magulang ko ay itatakwil nila ako. Ano? Talagang gusto mong masula, no? Hindi ba sinabi ko na sa'yo, hindi pa pwedeng mabuntis ka. Dahil hindi pa ako handa na harapin ang buhay na o bagay na yan. Kailangan pang lumago ang negosyo ko. Naiintindihan mo? Oh, Herman! I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world
perfect one in my life forever. You make my life complete. Ricky naman, sinabi ko na sa'yo na wag mo na akong isturbuhin. Ang kulit mo naman. Pasensya ka na, Celia. Hindi ko kasi matiis na di kita makita eh. Lagi kitang namimiss. Hindi ko talaga mapigilan ng nadarama ko sa'yo. Ang mabuti mong gawin, maging busy ka. Kailangan mo magtrabaho para makaipon ka. Hindi yung aasa ka lang sa mga magulang mo. Huwag kang mag-alala sa mga bagay na yan. Kaya ko namang ibigay ang gusto mo. Sabihin mo lang sa akin. Ayaw kong magpabili sa'yo ng kung ano-ano dyan. Baka singilin mo rin ako. Basta mapag-aaralan mo lang akong mahalin, Celia. Lubos na ang kaligayahan ko. Alam mo naman na mahal kita eh. Alam mo, Ricky, wala pa akong nararamdaman para sa'yo. Kaya sana, humanap ka na lang ng ibang liligawan mo. Hindi, Celia. Habang wala pa akong nakikita na nobyo mo, patuloy pa akong dadalaw dito sa'yo para patunayan ang tapat kong pagmamahal sa'yo. Binag, saan ba pupunta si Celia? May dadaluhan ba sila na okasyon ng kanyang kaibigan? Ay, wala naman, Ikeng. Kundi maghahanap siya ulit ng trabaho doon sa mall para may pagkukunad tayo ng pambili ng ating mga kailangan dito sa bahay. Ganun ba? Akala ko hindi na niya maiisipan ng magtrabaho. Sigurado na hindi na tayo kakain. Ay, talagang ikaw, Iking. Bakit ka ganyan? Para bang umaasa tayo sa ating anak? Tapos gusto mo sasabag uli sa trabaho na hindi na siya magpapahinga? Malay mo, hindi ko naman alam kung anong plano niya. Kaya naisip ko na baka ayaw nang magtrabaho. Dako, hindi ganoon ang ugali ni Celia. Masipag sa trabaho. Kaya huwag kang mag-alala na mag-iistabay lang siya. Di gaya mo. Ha? Anong ibig mong sabihin, Binang? Ano pa? Kundi ikaw ay tamad. Dahil pinasaka mo ang bukirin natin. Di meron pa tayong kahati. Nako, sayang yon. Sana ikaw na lang. Kaya mo pa naman eh. Dito sa mall. Kung dito ako makakahanap ng trabaho, siguradong mapapagod ako sa buong maghapon. Saan kaya ako pwedeng mag-apply ng trabaho dito? Teka, sa banda ron, baka sakali na may bakante na trabaho. Hindi bali, kahit ano na lang, basta trabaho, hindi na ako pipili. Basta tatanggapin lang ako. Kaysa wala akong trabaho. Ang hirap ng buhay pa naman ngayon. Alam ko na mag-aalala na saman si inay. Tingnan ko nga, baka may naiwan pang papeles. Aray ko, ano ka ba? Hindi mo tinitignan ang dinadaanan mo eh! Sorry, miss. Nagmamadali lang ako eh. Para maabutan ko yung taong kausap ko. Ha? Ang gwapo naman tong lalaking to. Para siyang siya yata ang tipo kong lalaki. Sana makilala ko siya. Sana. Ano ang mangyayari
Sa pagkakataon na yon, mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Celia dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.